Okay mga kapatid, panoorin natin tong balita mula naman to sa UNTV News Ang China monster ship ay nasa West Philippine Sea pa rin daw. Ito daw ay bahagi ng pananakot ng sa mga nangingisdang Pinoy o mangingisdang Pinoy. So ang ginagawa ng PCG mga tol ay patuloy nilang binabantayan at kung kinakailangan palayasin, kung kinakailangan paalisin, yun ang ginagawa nila mga tol. Sabi rito sa report mga kapatid mula rito sa UNTV, hindi pa rin umaalis ang tinaguriang monster ship ng China na nakitang naglalayag sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kinundi na naman ng National Security Council ang deployment ng naturang barko na anilay bahagi ng agresyon at pananakot ng China sa mga Pilipinong mangingisda. Ang kinagandahan dito mga tol, talagang pumapalag ang Pilipinas ngayon. Saludo tayo sa ating mga PCG, saludo tayo sa ating mga otoridad dahil talagang pinapalagan nila to. Kung kinakailangan nilang ipamuka at ipaalala sa China na kung kinikilala lang ninyo ang UNCLOS, wala kayong authorization dito o wala kayong legal authorization, authority na maglayag o mamalagi dito sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Well, mukhang parte ito ng intimidation, parte ito ng coercion, aggression, deception na ginagawa ng China. Pangatlong araw na ngayon simula ng maritek ng Philippine Coast Guard ang monster ship ng China o CCG Vessel 5909 noong Sabado na lumapit ng 54 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Biruin mo 54 nautical miles mga tol ang nilapit ng China Coast Guard. Wala na to sa coastal area nila, napakalayo na to ng mga kapatid. Yung Coast Guard nila naglalayag na sa loob na mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. 54 nautical miles. Unang pagkakataon ata na lumapit to ng ganito. Kaya talagang umalerto yung ating PCG at pinapaalis tong barkong to. Kaya ikinabahala ito ng National Security Council dahil sa posibleng maging epekto nito sa kabuhayan ng ating mga kababayang mangingisda. Ayon sa Kahit Coast Guard lang to, kahit hindi to warship, kinakabahala pa rin to ng mga authority natin mga tol kasi agresibo rin tong barkong to mga tol. Yung mga sakay nito yung mga Coast Guard nila. Kaya kung kinakailangan bumaba sila ng barko, mag-deploy ng rubber boat para lapitan yung mga maliliit na isda at paalisin, maliliit na mangingisda tapos itataboy nila. Gagawin itong mga to. Layunin ng China na takutin ang ating mga mangingisda na nagpupunta sa West Philippine Sea para maghanap buhay. Well, yun nga yung nakakabahala dito sa mga ganitong mga pangyayari dahil ang pinakamalaking epekto nito ay nasa ating mga mangingisda. Pinapakita nila na may ganito silang barko at tinatakot yung ating mga mangingisda na mangisda sa West Philippine Sea. Lalo na ngayon, di ba? Last year, kung naaalala ninyo, nagbaba ng kautusan ang China na mang-aaresto daw sila. Good thing naman, wala pa silang naaaresto, fortunately. Wala pa silang naaaresto magpahanggang ngayon kaya hindi natin alam kung yun ay part lang ba ng pananakot nila. Pero biruin mo kung anong ginagawa nilang intimidation, di ba? Dito sa ating mga mangingisdang Pilipino. Na imbis makapangisda, magkaroon ng karapatan mangisda at payapang makapangisda, makapanghuli ng bukod sa pang-uulam nila, syempre pambebenta rin nila mga tol, nagkakaroon sila ng pagdadalawang isip. Kasi nga nandirito pagkalaki-laking barko, kaya nga tinawag na monster ship yan eh. 'Di ba? Tapos magde-deploy pa ng mga rubber boat, mga tol, yung mga sakay niyan, yung mga Coast Guard mismo. Yun yung lalapit sa mga mangingisdang Pilipino, mga maliliit na bangka. Palalayasin nila yan, paaalisin nila yan. Kaya nga dapat, kapag ka may mga nangingisda o mangingisda, meron din tayo mga barko na naka-guide sa kanila, mga naka-escort sa kanila. Yun ang kailangan. Magkaroon tayo ng mga karagdagang barko para bukod doon sa dinedeploy na magbantay sa sa West Philippine Sea, meron ding mga nag-escort dapat sa mga mangingisda hanggat namamalagi ang presensya ng China.
Ito ang unang pagkakataong lumapit ng hanggang 54 nautical miles ang monster ship sa First dalampasigan ng Pilipinas at malinaw na nasa loob na ng exclusive economic zone ng bansa. Malapit sa dalampasigan ng Pilipinas mga tol, 54 nautical miles. Ayon sa Philippine Coast Guard, bukod sa pananakot sa ating mga kababayang mangingisda, gusto ng China na maging normal ang kanilang pananatili sa Bajo de Masinloc at Zambales. Wala, mga abnormal yung mga yan. Yan ang normal sa kanila eh. There are two ways that we can interpret this deployment of the Chinese Coast Guard monster ship. One is they want to normalize the deployment of their Coast Guard vessel in Bajo de Masinloc and it's in the vicinity of VDM, especially in Zambales. Secondly, they want to discourage the Filipino fishermen to go on fishing by threatening them that the China Coast Guard vessel is there to stay. Kaya naman bilang tugon, paiigtingin pa ng PCG at BPAR ang kanilang presensya sa lugar para suportahan ang mga mangingisda. Palayasin ninyo, di ba? Ganyan ang gawin ninyo kung kailangan laging paulit-ulit nyong sabihin sa kanila. Umalis kayo rito, di ba? Layas kayo rito, wala kayong karapatan dito. Tapos isabihin nyo pa sa kanila, kayo ba? May respeto sa UNCLOS. Kung may respeto kayo sa UNCLOS, alam nyong wala kayong authority rito. Di ba? Ganun dapat yung pinapaalala sa kanila eh. Hinikayat din ng NSC ang mga mangingisda na huwag magpapadala sa ginagawang agresyon at pananakot ng China. Magpapatuloy din ang kanilang mga programa sa kapakanan ng mga mangingisda. Ano ngayon masasabi ng China dyan? Kaibigan? May ganyan bang klaseng kaibigan? Anong masasabi ng mga pro-China dyan? Di ba? At pati yung mga supporter ng mga politikong pro-China, anong masasabi nyo dyan? Para sa pagsuporta ninyo sa mga politikong yan, di ba? Handa nyo nang ipamigay yung sarili nyong bansa, nakakahiya naman, di ba? Kaya wala ring magiging epekto sa operasyon ng pamahalaan ang presensya ng monster ship sa lugar. Tuloy-tuloy lang po kayong mangisda at hindi po titigil ang ating pamahalaan through the Coast Guard and the BFAR na magbigay ng suporta sa inyo. This is the reason why the Philippine Coast Guard has been deploying our vessel sa pag-utos ng ating komandante na si Admiral Gapan is to counter all this. One, for them not to normalize their deployment. Second, is to boost the confidence of the Filipino fishermen na despite the presence of this China Coast Guard vessel, the Philippine Coast Guard and aircraft will still be there to monitor and ensure the safety and security of the Filipino fishermen. Sa huling monitoring ng PCG kaninang alas 12, nananatiling nasa loob pa rin ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang monster ship. Tigas na mukha, no? Kahit pinapalayas na sila, sinasabi sa kanila na illegal silang nandiyan dyan. Wala, patigasan talaga ng mukha labanan dyan. We have monitored the Chinese Coast Guard monster ship 5901 remains to be within our exclusive economic zone. As per latest report of the position, it is located 65 nautical miles away from Los Fraile Island, Zambales. Ano siya, dun sa Los Fraile, yung alam niyo yung parang bato na hugis barko, alam niyo yun? Malapit siya dun, 65 nautical miles. As of 1200 this afternoon. Sabi ng NSC, hindi sila gagawa ng mapang-udyok na aksyon laban sa barko ng China. Tiniyak din ni ADG Jonathan Malaya na hindi sila magpapabaya at patuloy na bubuntutan ng mga asset ng PCG ang monster ship para bantayan ang galaw nito sa Maganda tayo yung bumubuntot ngayon. loob ng teritoryo ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV. Diba? Dapat manindigan talaga mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, diba? Dapat manindigan ka. Huwag kang papayag na taga-suporta ka din ng mga pro-China rito sa Pilipinas. Pilipino ka eh. Diba? Dapat namamalagi kang tapat, no, sa ating bansa. Hindi sa kung sino-sino mang politiko dyan. Diba? Na alam mo yun, kung tungkol sa kilos ng gobyerno, pagbili ng missile, pagbili ng mga assets natin, ang dami-daming sinasabi, ang dami-daming reklamo, 'di ba? Akala mo talaga concern na concern sa bansa natin eh. Pero kapag eto may mga panghaharas na ganyan, pinapasok tayo ng ibang mga bansa tulad nitong China, asan, 'di ba? Hindi mo matagpuan, napakatahimik.
Merong mga pinoprotektahang mga friendship. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito mga tol? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.